Huwag mo nang hawakan ang anak ko, Francia. Pinatay mo siya. Pinatay mo si Tomas dahil sa labis na paghihirap na idinulot mo sa buhay niya. Ang boses ni Aling Imelda ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng masukal na ulan. Sa labas ng munting dampa, sa ilalim ng hagupit ng bagyo, nakaluhod si Francia sa maputik na lupa. Ang kanyang mga daliri na puno ng sariwang sugat at makakapal na paltos ay mahigpit pang nakahawak sa huling piraso ng yantok. 500 basket. Iyon ang pangakong binitawan niya kay Brenda. Ang kaisa-isang paraan para makalikom ng pambayad sa matrikula ng kanyang 5 anak. Bawat hila ng magaspang na baging ay tila humihiwa sa kanyang laman, ngunit tiniis niya ang lahat dahil ang akala niya sa bawat ukit at lala ay inilalapit niya ang kanyang pamilya sa ginhawa. Hindi niya alam na habang itinataya niya ang kanyang huling lakas sa ilalim ng ulan, ang kanyang mundong ipinaglalaban ay tuluyan ng gumuho sa isang marangyang silid sa kabayanan. Dahan-dahang nalaglag ang hawak niyang basket sa putikan, unting nilalamon ng itim na lupa ang bunga ng kanyang maghapong pagtitiis. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang makita ang walang buhay na katawan ni Tomas na dinala sa kanilang harapan, basang-basa at malamig. Ang lalamunan ni Francia ay tila nasasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyong-tuyo sa gitna ng baha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung paanong ang asawa niyang malakas pa nang umalis sa madaling araw ay isa na ngayong malamig na bangkay, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. "Ma, please, tama na po." Pabulong na pagsusumamo ni Francia, ang kanyang boses ay tila isang namamatay na ningas ng kandila. "Anong nangyari kay Tomas? Kaninang umaga lang. Maayos pa siya." "Maayos?" Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aling Imelda. Sa likuran niya, lumabas mula sa isang marangyang sasakyan si Brenda. Suot ang isang itim na belo na tila kanina pa nakahanda para sa sandaling ito. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay pilit na sumasagid sa ilong ni Francia, isang amoy na napakalayo sa amoy ng putik at pawis na nakabalot sa kanyang pagkatao. "Francia, kailangang tanggapin mo ang katotohanan," sabi ni Brenda sa isang tonong kunwari ay puno ng awa, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. "Thomas died of exhaustion. Namatay siya habang nagtatrabaho ng doble kayod para lang matustusan ang mga luho mo at ng 5 anak mo. You were a burden to him, Francia. A heavy, useless burden." Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa puso ni Francia. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay hindi man lang magawang haplusin ang mukha ng asawa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo at ang lahat ng pamilyar na bagay sa paligid niya. Ang amoy ng basang kahoy sa kanilang songgo, ang mga tawa ng kanyang mga anak sa loob ng bahay ay biglang naging banyaga at nakakatakot. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga latigo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. "Hindi totoo yan," muling bulong ni Francia habang ang mga luha ay sa wakas ay humalo na sa ulan sa kanyang pisngi. "Mahal kami ni Tomas. Hinding-hindi niya kami ituturing na pabigat." "Mahal?" Pagalit na lumapit si Aling Imelda at itinulak ang balikat ni Francia. "Kung mahal ka niya, hindi siya mamatay sa pagod. At ngayon, dahil sa kawalan mo ng modo, pati ang marangal na libing niya ay hindi natin kayang bayaran. Nakakahiya. Ang pamilya natin ay magiging usap-usapan sa buong nayon dahil sa kahirapan mo." Kumuha si Brenda ng isang pirasong papel mula sa kanyang bag at inilahad ito sa tapat ng mukha ni Francia. "Huwag kang mag-alala, Francia. Bilang kaibigan, handa akong tumulong. Ako na ang magbabayad ng lahat ng gastusin sa ospital at punerarya. Ako na rin ang magpapakain sa mga anak mo ngayong gabi. Pero sa isang kondisyon." Tiningnan ni Francia ang papel. Ito ay isang kasunduan ng pagsuko ng karapatan sa kanilang lupain at sa tanging bahay na itinayo ni Tomas
gamit ang sarili nitong mga kamay. Ang bahay na yon, ang tanging alaala ng kanilang pagmamahalan, ang tanging silungan ng kanyang 5 anak. Pirudahan mo ito, Francia, utos ni Aling Imelda. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito lang ang paraan para mabura ang utang ni Tomas at para mabigyan siya ng libing na karapat-dapat para sa isang lalaking pinahirapan ng sarili niyang asawa. Huwag kang maging madamot. Isipin mo ang dangal ng anak ko. Napatitig si Francia sa kanyang mga anak na ngayon ay nakasilip sa bintana. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nakita niya ang panganay niyang si Mateo na yakap-yakap ang bunsong kapatid. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang mga sugatang kamay ay wala pa sa katiting ng hapdi na dulot ng pagtatraidor ng mga taong dapat ay katuwang niya sa dusa. Dahan-dahang kinuha ni Francia ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay tila ayaw sumunod sa utos ng kanyang isipan. Sa bawat guhit ng tinta sa papel, tila unti-unti ring binubura ang kanyang karapatang mabuhay bilang isang tao. Matapos niyang lumagda, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong paligid, tila isang babala mula sa langit na hindi kailanman nakakalimot. Agad na hinablot ni Brenda ang papel at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Francia. Ngayon, maaari mo nang iyakang maigi ang asawa mo. Pero tandaan mo, simula bukas, ang bahay na ito ay hindi na sayo. Titira kayo sa silong ng Syonggo. Doon kayo nararapat, sa gitna ng mga tira-tirang kahoy at alikabok. Tumalikod. Maliligo na ang 2 babae. Iniwan si Francia na mag-isang nakaluhod sa gitna ng dilim at baha. Yakap ang malamig na bangkay ni Tomas. Ang bawat hikbi niya ay nilulunod ang tunog ng ulan, ngunit sa loob ng kanyang nagdurugong puso, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong. Paano nagawang sabihin ng tadhana na ang lahat ng kanyang pagmamahal at sakripisyo ay mauuwi lamang sa isang marahas na pagtataksil? Hanggang kailan magiging biktima ang isang pusong ang tanging kasalanan ay ang maniwala sa kabutihan ng iba? Sa gitna ng kawalan, hindi napansin ni Francia ang isang maliit na bagay na kumikinang sa damuhan, malapit sa kinalalagyan ng katawan ni Tomas. Isang hikaw na pagmamay-ari ni Brenda, na tila isang saksi sa isang krimeng hindi pa natutuklasan. Magpasalamat ka pa rin, Francia. Dahil kahit papaano, ay may bubong pa ring sumisilong sa mga anak mo. Kung hindi dahil sa kagandahang loob ni Brenda, baka sa ilalim na kayo ng tulay dinampot pagkatapos ng kahihiyang idinulot mo kay Tomas. Ang boses ni Aling Imelda ay tila isang malat na kayod ng kuko sa yerong kinalawang habang nakatayo siya sa bungad ng silong ng Syonggo. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng amoy ng lumang alikabok, agiw, at ang nanunuot na bango ng sariwang tabas na kahoy na dati ay nagbibigay ng ginhawa kay Francia, ngunit ngayon ay tila sumasakal sa kanya. Sa isang sulok, ang kanyang 5 anak ay nagsisiksikan sa ibabaw ng isang manipis at punit-punit na banig na inilatag sa matigas na semento. Ang kanilang mga mata na dati ay puno ng kislap ay anino na lamang ng takot at gutom. Habang maingat na nililinis ni Francia ang isang bahagi ng sahig gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin, bawat kuskos niya sa semento ay tila pagtatangkang burahin ang sakit ng katotohanan. Ang kanyang mga kuko ay puno na ng itim na dumi at ang mga sugat na nakuha niya sa paggawa ng mga basket noong nakaraang gabi ay nagsisimulang muling magdugo, nagiiwan ng maliliit na bahid ng pula sa kulay abong sahig. Ma! Gutom na po si Bunso. Pabulong na sabi ni Mateo, ang kanyang panganay, habang hinihimas ang likod ng kapatid na tahimik na lumuluha. Bago pa man makasagot si Francia, ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto sa itaas ay nagpalingon sa kanila. Pumasok si Brenda. Suot ang isang mamahaling bestido na kulay asul na tila isang hiyas na naligaw sa gitna ng tambak ng basura. May hawak siyang isang maliit na supot ng tinapay
na tila ba isang malaking biyaya na ibinibigay sa mga nagugutom na hayop. Heto, pakainin mo ang mga anak mo, sabi ni Brenda habang pabagsak na inilalagay ang supot sa ibabaw ng isang maruming lamesang kahoy. Pero huwag mong isipin na libre ito, Francia. Nakita mo naman ang libing ni Tomas kanina, di ba? Napakaganda. Napakaraming bulaklak. Lahat ng yon galing sa bulsa ko. At ang bahay na tinitirhan ni na Aling Imelda ngayon, ako ang nagbabayad ng buwis niyan. Tumungo si Francia. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang balat ay tila nawalan na ng kulay. Maraming salamat, Brenda. Pagbabayaran ko ang lahat ng yan. Gagawin ko ang lahat. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Tugon ni Brenda. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. May malaking order na dumating. Isang set ng dining table na may detalyadong ukit ng mga bulaklak at baging. Gusto ko, matapos mo yan sa loob ng 1 linggo. At tandaan mo, Francia, ang pangalang ilalagay sa ilalim ng bawat piraso ay ang sa akin. Ako ang kukuha ng kontrata. Ako ang mukha ng negosyong ito. Ikaw? Ikaw lang ang kamay na gumagawa sa dilim. Isang madiing katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabagal na pagpatak ng tubig mula sa isang butas na tubo. Bawat patak ay tila 1 segundong nawawala sa buhay ni Francia. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng pagtutol. Ang sining ng pag-ukit ay itinuro sa kanya ni Tomas ng may pagmamahal at dangal. Ngayon, gagamitin ito ni Brenda para magnakaw ng papuri habang siya ay itinatago sa ilalim ng lupa na parang isang maruming lihim. Bakit? Bakit kailangang pangalan mo? Halos hindi marinig na tanong ni Francia. Mabilis na lumapit si Brenda at hinawakan ang panga ni Francia. Pinilit siyang tumingin sa kanyang mga matang puno ng panunuya. Dahil walang bibili ng mamahaling muebles kung ang alam nilang gumawa ay isang biyudang pulubi na hindi man lang mapakain ang sariling mga anak. Ang pangalan ko ang nagbibigay ng halaga sa kahoy na ito. Ang sayo, ang pangalan mo ay simbolo lang ng kabiguan. Binitawan ni Brenda ang panga ni Francia nang may pandidiri at kumuha ng isang mamahaling panyo para punasan ang kanyang mga daliri. Magsimula ka na at huwag mong subukang itago ang mga gamit ni Tomas. Lahat ng paet at martilyo dito ay pag-aari ko na rin, kasama ng kaluluwa mo. Nang makaalis ang dalawa, dahan-dahang lumapit si Francia sa supot ng tinapay. Hinati-hati niya ito sa maliliit na bahagi para sa kanyang 5 anak. Tinitiyak na bawat isa ay may makakain kahit kakaunti. Siya mismo ay hindi kumuha. Sapat na sa kanya ang makitang ngumunguya ang mga bata sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang workbench ni Tomas. Doon, sa ilalim ng makapal na alikabok, ay nakita niya ang paboritong paet ng kanyang asawa. Nang hawakan niya ang hawakan nito, tila naramdaman niya ang init ng palad ni Tomas, isang munting paalaala ng isang panahong sila ay malaya pa. Sa isang sulok ng kahoy na kanyang sisimulan, napansin ni Francia ang isang maliit na marka na hindi napansin ni Brenda. Isang ukit ng isang maliit na bituin na palaging ginagawa ni Tomas bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang luha ay pumatak sa ibabaw ng kahoy, nagbibigay ng panandaliang kinang sa tuyot na ibabaw nito. Hindi alam ni Francia kung hanggang kailan siya makakatagal sa ganitong kalagayan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay pagod na. Ngunit sa tuwing titingin siya sa kanyang mga anak na natutulog na magkakatabi sa malamig na semento, isang apoy na hindi niya alam na laging nagniningas sa kanyang loob ang muling nabubuhay. Habang hinahanda niya ang kanyang mga kagamitan para sa gabing puno ng paggawa, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Tila ba may isang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa labas ng Syonggo, isang presensyang hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may dalang mensahe mula sa nakaraan.
Tumayo si Francia at tiningnan ang madilim na paligid. Ang tanging sumasagot sa kanyang kaba ay ang tunog ng mga kuliglig at ang malayo. Ngunit papalapit na tunog ng isang sasakyang hindi dapat naroroon sa ganitong oras ng gabi. Sino ang darating sa gitna ng dilim upang gambalain ang kanyang pagdurusa? At anong bagong pasakit ang dala ng bawat anino na gumagalaw sa paligid ng kanyang bagong kulungan? Ang daling lokohin ni Francia, hindi ba ma? Akala niya talaga ay utang niya sa atin pati ang hanging nilalanghap niya. Kung alam lang niya na ang kabaong na ginamit ni Tomas ay donasyon lang mula sa munisipyo, baka hindi siya ganyan kamusunod sa atin. Ang halakhak ni Brenda ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng Xionggo, tila mga patalim na bumabaon sa dibdib ni Francia na nasa silong. Nakatayo si Francia sa harap ng isang malaking tipak ng kahoy na narra. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basahang punong-puno ng langis at alikabok. Sinusubukan niyang linisin ang mga gamit na dati ay pag-aari ng kanyang asawa. Mga kagamitang ngayon ay kailangan niyang hiramin mula sa taong pumatay sa kaligayahan niya. Ang iro niya ng buhay ay tila isang masamang biro. Habang pinapakintab ni Francia ang bawat paet at lagari ng may matinding pag-iingat at paggalang, naririnig niya kung paano siya ginagawang katatawanan ng kanyang biyenan at ng kabit ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng kahoy na unti-unting inuukit ng isang mapurol na kutsilyo, mabagal, masakit, at nag-iiwan ng malalim na sugat. Nanigas ang kanyang buong katawan, ang kanyang lalamunan ay nanuyo, at ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng pakiramdam hanggang sa malaglag ang hawak niyang basahan. Gusto niyang sumugod sa itaas. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit. Ngunit ang suyap niya sa kanyang 5 anak na payapang natutulog sa tabi ng mga tumpak ng kahoy ang nagpatigil sa kanya. Ang kanyang galit ay naging isang malamig na bato sa kanyang sikmura, mabigat at masakit dalhin. Talaga bang ganito nila ako kabababa? Tanong niya sa kanyang sarili sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tomas, totoo bang iniwan mo kaming ganito kahina? Nang tuluyan nang tumahimik ang paligid sa itaas, dahan-dahang lumapit si Francia sa lumang workbench ni Tomas. May isang bahagi doon na laging iniingatan ng kanyang asawa, isang bahagi na hindi pinapayagang hawakan ng kahit sino. Gamit ang isang maliit na pait, maingat niyang sinungkit ang isang tila maluwag na tabla sa ilalim ng mesa. Isang mahinang tunog ng pagkagasgas ng kahoy ang narinig. At doon, sa isang maliit at madilim na puwang, ay nakita niya ang isang lumang kwaderno na may balat na luma at kupas na. Kasabay nito ang isang maliit na kahon na gawa sa mahogany. Sa loob ng kahon, natagpuan ni Francia ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang tirintas ng kanyang sariling buhok na itinago ni Tomas mula pa noong kanilang kabataan at isang liham na may mga bakas ng natuyong luha. Binuksan niya ang kwaderno sa ilalim ng munting ningas ng lampara. Ang sulat kamay ni Tomas ay nanginginig, malayo sa dati nitong katatagan. Francia, mahal ko, patawarin mo ako kung tila lumalayo ang loob ko sa inyo. Pinantaan ako ni Brenda. Hawak niya ang mga dokumento ng utang ng aking ama at balak niyang kunin ang Xionggo at ang ating bahay kung hindi ako susunod sa kanyang bawat nais. Ginagawa ko ang lahat para protektahan kayo, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang mamatay ako sa pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Huwag kang maniniwala sa kanila. Francia, kayo ang buhay ko. Napaupo si Francia sa malamig na semento. Ang kwaderno ay mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Tomas ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Isang paghingi ng tawad na hindi na nito nagawa noong ito ay nabubuhay pa. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang naglalagablab na puot. Hindi namatay si Tomas dahil sa pagod para sa pamilya.
Namatay siya dahil sa kasakiman ng dalawang babaeng nasa itaas. Francia. Isang mahinang tinig ang narinig niya mula sa madilim na sulok ng Sionggo. Doon ay nakita niya si Lolo Simon, ang matandang thomok na bulag na matagal nang naninirahan sa dulo ng baryo. Kahit walang paningin, ang kanyang mga hakbang ay sigurado habang papalapit sa kinalalagyan ni Francia. Lolo Simon, bakit po kayo nandito sa ganitong oras? Tanong ni Francia habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga mata. Naririnig ko ang iyak ng kahoy, Francia. At naririnig ko rin ang iyak ng iyong puso, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin. Ang kahoy ay hindi nagsisinungaling. Kung paano mo ito hinahawakan, ganoon din nito isisiwalat ang katotohanan. Huwag kang magpadala sa dilim, iha. Gamitin mo ang talino na ibinigay sa iyo ni Tomas. Hinawakan ni Lolo Simon ang kamay ni Francia at inilagay ito sa ibabaw ng nara na kanyang gagawing lamesa para kay Brenda. Ang bawat ukit ay may kaluluwa. Kung nais mong mabigyan ng katarungan ang iyong asawa, huwag kang uukit para sa kanila. Uukit ka para sa katotohanan. Nang umalis ang matanda, naiwan si Francia na may dalang bagong lakas. Tumingin siya sa nara, hindi na bilang isang pabigat na trabaho, kundi bilang isang sandata. Sa gitna ng kanyang pagbabasa sa kwaderno ni Tomas, may isang pahina siyang nakita na naglalaman ng isang kakaibang formula ng mga langis at dagta mula sa mga puno sa gubat. Isang teknik na tinawag ni Tomas na ang lihim na ugat. Sinasabi sa tala na ang teknik na ito ay nakakapagtago ng anumang ukit sa ilalim ng kahoy at lalabas lamang ito kapag ang kahoy ay nahaluan ng isang partikular na kemikal na matatagpuan sa mga mamahaling varnish. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francia. Alam niyang ang varnish na gagamitin ni Brenda para sa proyektong ito ay ang pinakamahal na uri para mapahanga ang mga dayuhang mamimili. Ngunit habang nagsisimulang magplano si Francia, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa pinto ng silong. Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan, isang boses na hindi kay Brenda o kay Aling Imelda. Isang boses na tila nanggagaling sa isang taong matagal nang nawala. Isang taong may hawak ng susi sa isa pang lihim na hindi pa alam ni Francia tungkol sa gabi ng pagkamatay ni Tomas. Sino ang taong ito na nangahas, nagambalain ang kanyang pagluluksa sa gitna ng hating gabi? At ano ang kinalaman niya sa huling sandali ni Tomas sa piling ni Brenda? Hindi lang siya inatake sa puso. Francia, pinilit siya ni Brenda na magtrabaho kahit nanginginig na ang kanyang mga kamay sa lagnat. Ang tinig ni Mang Cardo, ang matapat na driver at kanang kamay ni Tomas sa Sionggo noon, ay tila isang bugso ng malamig na hangin na nagpangatog sa kalamnan ni Francia. Nakatayo ang matanda sa pintuan ng silong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ng mag-iina. Nakita ko sila sa Hotel Francia. Patuloy ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Sinasigawan siya ni Brenda. Pinipilit siyang tapusin ang disenyo para sa banyagang kliyente dahil iyon ang huling pagkakataon para makuha ni Brenda ang malaking komisyon. Kahit hirap nang huminga ang asawa mo, hindi siya tinigilan ni Brenda hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa harap ng mesa. Nabitawan ni Francia ang kwaderno ni Tomas. Ang bawat salita ni Mang Cardo ay tila mga hampas ng martilyo sa kanyang sentido. Ang akala niyang pagkamatay sa bisig ng iba ay mas malalim pa palang uri ng pagtataksil, isang pagpatay na binalot sa anyo ng labis na pagtatrabaho. Ang puot na kanina ay mitya pa lamang ay isa na ngayong malaking sunog na tumutupok sa kanyang pagkatao. Bakit ngayon niyo lang ito sinabi sa akin? Tanong ni Francia. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa tindi ng galit. Tinakot nila ako, Francia. Si Aling Imelda at si Brenda.
Sinabi nilang ipapakulong nila ako kung magsasalita ako. Sagot ni Mang Cardo habang iniaabot ang isang maliit na piraso ng papel. Ito ang resibo ng gamot na binili ni Tomas bago siya pumanaw. Nakalagay dyan ang petsa at oras. Patunay ito na may sakit siya, pero hindi siya dinala sa ospital. Dinala siya ni Brenda sa hotel para magtrabaho. Hindi pa man nakakasagot si Francia ay narinig na niya ang marahas na tunog ng mga yabag mula sa itaas. Ang tunog ng mamahaling sapatos ni Brenda ay tila ba isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na nagtago si Mang Cardo sa likod ng mga naglalakihang tabla ng Nara. Iniwan si Francia na nanginginig ang buong katawan. "Francia! Bakit gising ka pa?" Sigaw ni Brenda habang bumababa sa hagdan. Kasunod ang isang lalaking may hawak na kamera. Ito si Sandro, isang tanyag na manunulat para sa isang lifestyle magazine. Agad na nagbago ang anyo ni Brenda. Ang kanyang matatalim na mata ay biglang naging malambot at puno ng simpatya. "Sandro, heto si Francia. Siya ang byuda ng dati nating master carver. Kinupkop ko siya rito sa silong para kahit paano ay may matuluyan sila ng mga anak niya. Napakahirap ng buhay nila, kaya hindi ko matiis na hindi tumulong." Ang tunog ng kamera ay tila isang mabilis na pagkurap ng mata sa gitna ng katahimikan. Kinukunan ang larawan ni Francia, naduguan ang mga kamay at gulo-gulo ang buhok. Isang pait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Brenda habang ipinapakita ang dining table na inuukit ni Francia. "Ito ang bago kong obra, Sandro." Pagmamalaki ni Brenda habang hinahaplos ang ibabaw ng Nara. "Dito ko ibinuhos ang lahat ng lungkot ko sa pagkawala ni Tomas. Ang bawat ukit na ito ay sumisimbolo sa aming pagkakaibigan." Gusto ni Francia na sumigaw. Gusto niyang sabihin sa mamamahayag na ang bawat ukit na hinahaplos ni Brenda ay galing sa kanyang mga sugatang daliri. Gusto niyang isiwalat na ang babaeng katabi nito ay isang mandaraya at mamatay tao. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga anak na nagising sa liwanag ng flash ng kamera, muli siyang napayuko. Ang takot para sa kaligtasan ng kanyang mga bata ay mas matimbang pa kaysa sa kanyang sariling dangal. "Napakaganda, Miss Brenda," puri ni Sandro. "Tunay kang isang henyo sa sining ng kahoy. Napakalaki ng puso mo para patuloyin ang pamilyang ito sa iyong paggawan." Nang makaalis si Sandro, muling bumalik ang tunay na anyo ni Brenda. Kinuha niya ang isang baso ng malamig na tubig at isinaboy ito sa paanan ni Francia. "Huwag kang magkakamaling magsalita sa harap ng media, Francia. Tandaan mo, isang kumpas ko lang. Sa kalsada kayo pupulutin ng mga anak mo. At huwag mong isipin na ang pagdating ni Mang Cardo rito ay hindi ko malalaman. Bantay sarado ang bawat galaw mo." Naiwan si Francia sa dilim. Ang lamig ng tubig sa kanyang paa ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit sa ilalim ng lamesa, habang hindi nakatingin si Brenda, isang maliit na bagay ang ginawa ni Francia. Gamit ang isang maliit na paet, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi bulaklak o baging ang kanyang inukit sa isang tago at madilim na bahagi ng mesa. Inukit niya ang isang maliit, ngunit matalim na titik F. Isang titik na hindi lamang kumakatawan sa kanyang pangalan, kundi sa simula ng kanyang lihim na digmaan. Habang hinihimas niya ang titik na yon, isang kakaibang amoy ang napansin ni Francia mula sa varnish na dala ni Brenda. Isang amoy na hindi pamilyar sa kanya. Tila ba may halong kemikal na hindi dapat naroroon. Biglang pumasok sa kanyang isip ang formula ni Tomas sa kwaderno, ang lihim na ugat. Nagtama ang paningin ni Francia at ni Lolo Simon na nakasilip pala mula sa isang maliit na butas sa dingding. Ang matanda ay dahan-dahang tumango. Tila binibigyan siya ng basbas sa isang mapanganib na landas na kanyang tatahakin. Anong lihim ang itinatago ng varnish ni Brenda? At sapat ba ang isang maliit na titik F upang gumuho ang mundong itinayo ng kasinungalingan? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang munting tunog ng pagkabasag ng baso ang narinig ni Francia.
mula sa silid ni Brenda sa itaas. Isang sigaw ng takot ang sumunod, na tila ba nakakita ang babae ng isang multo mula sa nakaraan. Para silang mga basurerong naghahalukay sa sarili kong bakuran, Francia. Nakakahiya sa mga kapitbahay na makitang ang mga apo ni Tomas ay naglalaro sa gitna ng mga tira-tirang kahoy at alikabok. Ang boses ni Brenda ay tila isang maruming basahan na pilit na isinasampal sa mukha ni Francia habang ito ay nakatayo sa balkonahe ng itaas na palapag. Sa ibaba, sa madilim na sulok ng Sionggo, ang 5 anak ni Francia ay tahimik na naglalaro. Wala silang mga mamahaling laruan. Ang hawak ng bunsong si Lito ay isang piraso ng tuyong sanga na pilit niyang pinapatakbo sa ibabaw ng lupang puno ng supot ng semento. Hindi sumagot si Francia. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng isang maliit na blok ng kahoy na mahogany. Isang pirasong itinapon na ni Brenda dahil may lamat ito. Ngunit para kay Francia, ang lamat na yon ay hindi kapintasan kundi isang daluyan ng pag-asa. Habang naririnig niya ang mga mapanirang salita ni Brenda, mas lalo niyang dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na balat ng kahoy. Bawat hiwa ng kanyang maliit na kutsilyo ay isang panalangin, isang pagtatangka na ibalik ang dignidad na unti-unting ninanakaw sa kanila. Ang bawat piraso ng lagari at alikabok na pumapasok sa kanyang ilong ay tila mga alaalang bumabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw na ang mga anak niya ay hindi basura, na sila ang huling kayamanan na iniwan sa kanya ni Tomas. Ngunit tanging ang mahinang tunog ng kanyang pag-ukit ang sumasagot sa katahimikan. Ang kanyang puso ay tila isang mitya na unti-unting nauubos, ngunit ang liwanag nito ay nananatiling nakatutok sa kaligayahan ng kanyang mga bata. Ma, tingnan niyo po, ang ganda ng ginawa niyo. Masayang sigaw ni Lito nang ipakita ni Francia ang isang maliit na kabayong kahoy na kakatapos lang niyang ukitin. Kahit may lamat ang kahoy, ang pagkakayari nito ay napakapino. Tila ba handa itong tumakbo patungo sa kalayaan. Ang mga bata ay nagtipon-tipon sa paligid ng maliit na laruan. Sa sandaling iyon, ang amoy ng chemical at ang dilim ng silong ay tila naglaho. Ang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak ang nagsilbing pinakamahalagang bayad sa lahat ng paghihirap ni Francia. Ito ay ginto, mga anak, bulong ni Francia habang hinahaplos ang ulo ni Lito. Hindi ito nabibili ng pera dahil galing ito sa puso ng inyong tatay na nasa langit na. Mula sa anino ng mga naglalakihang troso, lumabas si Lolo Simon. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog. Tila ba isa siyang espiritu ng gubat na nagmamasid. Ang sining na may kasamang pag-ibig ay hindi kailanman mabubulok. Francia, sabi ng matanda sa isang malalim at paos na tinig. Ngunit mag-ingat ka. Ang kahoy ay may memorya. Naaalala nito ang bawat sakit na idinulot sa gumagawa nito. Hinawakan ni Lolo Simon ang maliit na kabayong kahoy at itinapat ito sa kanyang pandinig, kahit na siya ay bulag. Naririnig mo ba? Ang kahoy ay umiiyak para sa iyo. Ang kaluluwa ng Sionggo na ito ay naghihimagsik laban sa mga mapang-api. Huwag mong hahayaan na ang iyong galit ay maging lason, kundi gawin mo itong ukit na magpapatunay ng iyong katotohanan. Napatigil si Francia. Lolo Simon, ano ang ibig ninyong sabihin? May mga mata ang pader, iha, at may mga tenga ang bawat tugo na hinahawakan mo, babala ng matanda, bago muling maglaho sa dilim. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay himbing na sa pagtulog, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nakita ni Francia si Mateo, ang kanyang panganay, na may hawak na isang maliit na bote ng gamot na nakita nito sa basurahan ni Brenda. Ang bote ay may tatak na banyaga at nang basahin ni Francia ang mga huling letra ng sangkap nito, bigla siyang kinabahan. Ito ang kemikal na kailangan para lumabas ang lihim na ugat na isinulat ni Tomas sa kanyang kwaderno. Pero bakit mayroon nito si Brenda? Alam ba ni Brenda ang tungkol sa lihim na ukit?
O may iba pang dahilan kung bakit ginamit ito kay Tomas bago siya pumanaw? Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa opisina ni Brenda sa itaas. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay ay sinundan ng isang matinis na tili ni Aling Imelda. Mabilis na tumakbo si Francia paakyat, ngunit bago pa man niya marating ang pintuan, ay bigla itong bumukas at lumabas si Brenda na putlang-putla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at may hawak na isang lumang litrato. Isang litratong matagal nang nawawala na nagpapakita ng isang katotohanang magbabago sa lahat ng alam ni Francia tungkol sa kanyang pamilya. Sino ang nasa litrato na labis na ikinatakot ng dalawang maton na babae? At anong bagong panganib ang naghihintay kay Francia ngayong unti-unti nang nabubunyag ang mga anino ng nakaraan? Bagay ba sa akin, Francia? Sabi ni Aling Imelda, masyadong maganda ang hiyas na ito para mabulok lang sa loob ng isang madilim na kahon. Mas kumikinang ito kapag nasisinaga ng araw, lalo na sa kamay ng isang taong marunong magpahalaga sa ganda. Ang boses ni Brenda ay tila isang malapot na pulot na may nakatagong lason habang iwinawagayway niya ang kanyang kanang kamay sa tapat ng mukha ni Francia. Doon, sa gitnang daliri ni Brenda, ay kumikinang ang isang pamilyar na gintong singsing. Isang singsing na may maliit na ukit ng isang dahon ng nara sa gilid. Ito ang singsing na ibinigay ni Tomas kay Francia sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang tanging hiyas na pag-aari ni Francia na pinakaiingatan niya higit pa sa kanyang sariling buhay. Napatigil si Francia sa kanyang ginagawa. Kasalukuyan niyang tinatahi ang laylayan ng lumang uniforme ni Mateo. Pilit na pinagdidikit ang mga himaymay ng telang pagod na sa kalumaan. Ang matulis na karayom ay bumaon sa kanyang hintuturo nang hindi niya sinasadya, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Ang mas matinding kirot ay nagmumula sa kanyang dibdib. Tila ba may isang kamay na pilit na binubunot ang kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Iyan ang singsing ko, pabulong na sabi ni Francia. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Sabi ni Aling Imelda, ibinenta iyan para pambayad sa kabaong ni Tomas. Bakit? Bakit nasa iyo yan, Brenda? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aling Imelda na noon ay nakasandal sa hamba ng pinto ng silong, nakahalukip-kip at tila nanonood ng isang nakakaaliw na dula. Huwag kang magmalinis, Francia. Ibinigay mo yon sa akin dahil wala kang silbi at wala kang maipambayad sa dangal ng anak ko. At dahil si Brenda ang nagligtas sa atin sa kahihiyan, nararapat lang na sa kanya mapunta ang anumang bagay na may halaga sa pamilyang ito. Pero hindi ko yon ibinigay para isuot ng iba. Sigaw ni Francia, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at galit. Ninakaw niyo yan sa akin habang ako ay nakaluhod sa harap ng bangkay ng asawa ko. Mabilis na lumapit si Brenda at madiing itinuro ang mukha ni Francia gamit ang daliring may singsing. Magnanakaw? Mag-ingat ka sa mga salita mo, Francia. Ang singsing na ito ay simbolo ng utang na loob mo sa akin. Sa bawat kislap nito, dapat mong maalala na kung hindi dahil sa akin, baka sa kalsada na nagpapalimos ang mga anak mo. At huwag kang mag-alala, hindi ko naman ito kukunin ng libre. Ibabawas ko ang halaga nito sa susunod na buwan ng upa niyo rito sa silong. Tinalikuran sila ni Brenda, ngunit bago siya tuluyang makalayo, ay sadyang itinuon niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesang ginagawa ni Francia. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa matigas na kahoy ay tila isang madiing sampal sa pandinig ni Francia. Bawat gasgas ng singsing sa ibabaw ng nara ay tila pag-ukit ng bagong sugat sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang tiningnan ni Francia ang kanyang daliri. Isang maliit na patak ng pulang dugo ang dahan-dahang kumalat sa puting tela ng uniforme ni Mateo. Ang pulang mantsa ay tila isang mapait na paalala ng lahat ng sakripisyong kanyang ibinibigay.
na tila kailanman ay hindi magiging sapat para sa kasakiman ng mga taong nasa paligid niya. Ma, bakit po kayo umiiyak? Ang mahinang boses ni Mateo ay nagpabalik sa katinoan ni Francia. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at pilit ng ngumiti. Kahit na ang kanyang buong pagkatao ay tila dinudurog ng mga kristal na galit. Wala ito, anak. Napuwing lang si Mama sa alikabok ng kahoy. Sige na, matulog na kayo. Nang muling tumahimik ang silong, nilapitan ni Francia ang lamesang narra. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa maliit na bintana, hinaplos niya ang bahagi kung saan tumama ang kanyang singsing sa kamay ni Brenda. Doon, nakita niya ang isang maliit na uka, isang gasgas na hindi dapat naroon. Ngunit nang titigan niyang maigi, napansin niya ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang gasgas ay hindi lamang basta sira. Dahil sa kemikal na nakuha ni Mateo mula sa basurahan ni Brenda, ang bahaging yon ng kahoy ay nagbago ng kulay, isang madilim na lila na unti-unting kumakalat. Tila ba ang kahoy ay nagsusuka ng lason. Biglang naalala ni Francia ang isang babala sa kuwaderno ni Tomas. Ang maling halo ng dagta ay maaaring maging mitya ng sarili nitong pagkabulok. Napatingin si Francia sa itaas, sa silid, kung saan natutulog si Brenda. Isang nakakatakot na hinala ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi lang pala sining ang ninanakaw ni Brenda. May isang malaking pagkakamali ang babae sa paggamit ng mga kemikal na maaaring maging dahilan ng pagkabulok ng lahat ng kanyang mga obra sa loob lamang ng ilang linggo. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso ang narinig ni Francia mula sa itaas. Kasunod ang isang mahinang pag-uusap ni na Brenda at Aling Imelda na puno ng takot. Hindi maaari. Bakit nagkakaamag ang mga gamit sa kwarto ni Tomas? Anong misteryo ang bumabalot sa silid ni Tomas na tila ba ayaw nitong patahimikin ang mga taong nagtaksil sa kanya? At handa na ba si Francia na panoorin ang pagguho ng kahariang itinayo ni Brenda? Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagkawala rin ng huling pag-asa para sa kanyang mga anak. Wala akong pakialam kung nag-aapoy man sa lagnat ang anak mo. Francia, ang mahalaga sa akin ay ang mga ukit sa mesang iyan. Hindi ako maglalabas ng kahit isang singkong duling hanggat hindi pulido ang bawat talulot ng bulaklak na ipinapagawa ko sa iyo. Ang boses ni Brenda ay tila isang malamig na hampas ng yelo sa gitna ng nagbabagang hapon. Nakaluhod si Francia sa makintab na sahig ng sala ni Brenda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang kupas na palda. Sa silong ng Syonggo, naririnig niya ang mahihinang ungol ni Lito, ang kanyang bunso, na tila isang maliit na ibong nanginginig sa lamig. Ang init ng katawan ng bata ay tila nanunuot sa puso ni Francia. Kahit malayo siya rito, isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang huling pag-asa. Sa labas ng bintana, nakaparada ang isang bagong sasakyan na kulay pilak, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bagong laruan ni Brenda na binili mula sa paunang bayad ng kliyenteng banyaga. Isang madiing ironya ang sumampal kay Francia. Ang halaga ng isang gulong ng sasakyang iyon ay sapat na para mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Ngunit para kay Brenda, mas mahalaga ang kinang ng bakal kaysa sa hininga ng isang bata. Brenda, nagmamakaawa ako sa iyo. Pagsusumamo ni Francia, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Kahit pambili lang ng gamot at pambayad sa kagyat na pagsusuri sa ospital, tapos na ang kalahati ng mesa, ibawas mo na lang sa magiging sahod ko. Huwag mong hayaang magdusa ang bata dahil sa akin. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Brenda habang tinitingnan niya ang kanyang mga kuko na bagong manicure. Diyan ka nagkakamali, Francia. Hindi dahil sa akin, kaya nagdurusa ang anak mo. Nagdurusa siya dahil sa kapabayaan mo. Kung hindi ka ba naman tanga, bakit mo hinayaang matulog ang mga bata sa gitna ng alikabok at lamig sa silong?
Ang kasalanan mo ay wag mong ipasa sa akin. Utang mo na nga sa akin ang pagtira niyo rito. Gusto mo pang gawin akong bangko? Lumapit si Aling Imelda na may dalang baso ng tsaa. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagkabahala para sa sariling apo. Umalis ka na rito, Francia. Nakakaabala ka sa pagpapahinga namin. Kung talagang mahal mo ang anak mo, bumalik ka sa ibaba at magtrabaho ka ng mabilis. Kapag natapos mo ang order, magkakapera ka. Ganyan ang buhay. Kailangang pagpaguran ang bawat butil ng kanin. Bumalik si Francia sa silong na tila isang anino na nawalan ng direksyon. Ang dilim ng Sionggo ay tila mas lalong kumapal at ang amoy ng luma at basang kahoy ay tila naging amoy ng kamatayan. Nilapitan niya si Lito na ngayon ay nangingisay na sa tindi ng lagnat. Ang panganay niyang si Mateo ay abalang naglalagay ng basang bimpo sa noo ng kapatid. Ang mga mata nito ay puno ng takot na hindi dapat maranasan ng isang batang katulad niya. Ma, wala na po tayong tubig, pabulong na sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi na pilit itinatago. Niyakap ni Francia ang kanyang mga anak sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay tila unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang matinding pagnanais na lumaban. Ang kanyang mga mata ay natuon sa mesang nahra na kanyang ginagawa. Ang ukit ng mga bulaklak dito ay tila mga mukhang nangungutya sa kanya, mga saksi sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang paet at martilyo. Ngunit sa halip na ituloy ang disenyo ni Brenda, isang kakaibang ukit ang sinimulan niyang gawin sa ilalim ng mesa, sa bahaging hindi kailanman makikita maliban kung babaligtarin ang buong muebles. Doon, inukit niya ang pangalan ng kanyang mga anak at sa tabi nito, ang petsa ng gabing ito, ang gabing pinagkaitan sila ng habag. Biglang bumukas ang pinto ng silong at pumasok si Lolo Simon na may dalang isang maliit na sisilan ng nilagang dahon ng tawa-tawa. Inumin mo ito sa bata, Francia. Hindi ito kasing bilis ng gamot sa ospital, ngunit may dala itong panalangin mula sa lupa. Nang painumin ni Francia ang anak, napansin niya ang isang bagay sa bulsa ni Lolo Simon, isang lumang susi na may tatak ng pamilya ni Tomas. Lolo, ano po iyan? Ito ang susi sa lihim na bodega ni Tomas sa dulo ng gubat, Francia. Doon itinago ng asawa mo ang pinakamahalagang kahoy na kanyang naitabi. Ang kahoy na hindi kailanman mabubulok at hindi kailanman mananakaw ni Brenda. Sabi ng matanda sa isang mahiwagang tono. Ngunit ang susing ito ay magbubukas lamang kung ang iyong puso ay handa nang sumingil sa lahat ng inutang nila sa iyo. Nang gabing iyon, habang binabantayan ni Francia ang dahan-dahang pagbaba ng lagnat ni Lito, isang malakas na hiyaw ang narinig niya mula sa itaas. Ang tunog ng pagkabasag ng isang malaking salamin ay sinundan ng isang nakakapangilabot na katahimikan. Hindi yun sigaw ng galit, kundi sigaw ng matinding takot. Anong nakita ni Brenda sa kanyang silid na nagpabago sa kanyang anyo? At sapat ba ang lihim na bodega ni Tomas upang mailigtas ang pamilya ni Francia mula sa bingit ng kamatayan at kahirapan? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng Sionggo ay tila isang banta ng mas malaking unos na paparating. Hindi sapat ang luha para hugasan ang dumi ng kanilang konsensya, Tomas. Kung ang bawat patak ng pawis ko ay hindi nila pinahalagahan, marahil ang bawat ukit ko ang magsisilbing hatol sa kanila. Ang bulong na ito ni Francia ay tila isang sumpa na hinaluan ng pait, habang nakaupo siya sa harap ng isang maliit na lalagyan ng langis at dagta. Sa kabilang sulok ng silong, ang kanyang mga anak ay mahimbing nang natutulog. Ang kanilang mga hininga ay tila banayad na musika sa gitna ng malupit na gabi. Ang kanyang bunsong si Lito ay maayos na ang pakiramdam. Ngunit ang bawat paghinga nito ay nagpapaalala kay Francia na ang kaligtasan nila ay nakasabit lamang sa isang manipis na sinulid ng pagkakataon. Hawak ni Francia ang bote ng kemikal na nakita ni Mateo sa basurahan ni Brenda.
Ang amoy nito ay matapang, tila ba nangungut siya sa kanyang ilong. Isang amoy na hindi kailanman naging bahagi ng marangal na sining ng pagkakarpintero ni Tomas. Binuksan niya ang kwaderno ng asawa sa pahinang may pamagat na Ang Lihim na Ugat. Doon, nakasulat ang babala ni Tomas na ang sining ay hindi dapat gamitin sa panlilinlang. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang kinuha ni Francia ang isang maliit na piraso ng basurang kahoy. Ang kanyang mga kamay, na puno ng mga pilat at gasgas, ay maingat na naghalo ng kaunting dagta mula sa puno ng pili at ang misteryosong kemikal mula kay Brenda. Habang pinaghahalo niya ang mga ito, ang likido ay unti-unting nagbabago ng kulay. Mula sa pagiging malinaw ay naging kasing itim ito ng gabi, bago tuluyang naging kasing pula ng sariwang dugo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay punong-puno ng kaba at pag-asa. Gamit ang isang manipis na pinsel, isinulat niya ang pangalan ni Tomas sa ibabaw ng kahoy gamit ang nasabing halo. Sa unang tingin, ang sulat ay agad na sumipsip sa dugo. Nawala na parang bula. Iniwan ang kahoy na tila ba walang anumang marka. Ito na yon, pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Kinuha niya ang bote ng varnish na ginagamit ni Brenda para sa mga proyektong ipinapangalan sa sarili nito. Dahan-dahan niyang ipinahid ang varnish sa ibabaw ng tila malinis na kahoy. 1 segundo, 2 segundo, sa 3 segundo, ang mga letra ay dahan-dahang lumitaw, hindi bilang isang ukit, kundi bilang isang madilim na anino na tila ba nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kahoy. Ang bawat kurba ng sulat ni Tomas ay naging matingkad, tila ba sumisigaw ng katarungan sa gitna ng makintab na ibabaw. Napahawak si Francia sa kanyang dibdib. Ang teknolohiyang ito ay hindi lamang sining. Ito ay isang mekanismo ng paghihiganti na hindi nangangailangan ng dahas. Kung gagamitin niya ito sa malaking order ng mga banyagang kliyente, ang lahat ng kasinungalingan ni Brenda ay madudurog sa harap ng buong mundo. Ang bawat muebles na ibebenta ni Brenda ay magsisilbing isang ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Francia? Ang boses ni Brenda ay tila isang malamig na kutsilyo na bumaon sa katahimikan. Mabilis na itinago ni Francia ang piraso ng kahoy sa ilalim ng kanyang palda. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Nakatayo si Brenda sa hagdan, suot ang isang mamahaling silk na pantulog. Ang kanyang mga mata ay tila mga mata ng isang lobong naghahanap ng biktima. Naglilinis lang po ako, Brenda. Gusto kong masigurado na walang alikabok ang mga gamit bago ako magsimula bukas. Sagot ni Francia, pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Lumapit si Brenda. Ang amoy ng kanyang alak ay humahalo sa amoy ng varnish. Masyado kang masipag. O baka naman may itinatago ka sa akin? Alam mo, Francia, napansin ko na nitong mga nakaraang araw ay tila ba masigasig ka masyado. Huwag mong iisipin na porket pinahiram kita ng pera para sa gamot ni Lito ay pwede ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo. Inabot ni Brenda ang mesa kung saan naroon ang mga kagamitan ni Francia. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa bote ng kemikal na ginamit ni Francia. Ang boteng ito, tila pamilyar sa akin. Hindi ba ito ang kemikal na galing sa kwarto ko? Ang hininga ni Francia ay tila tumigil. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang plano ay tila guguhuna. Ang katahimikan sa loob ng Shonggo ay naging kasing bigat ng 1 toneladang troso. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Francia ay tila isang saksi sa kanyang pagkakasala. Iyan po ay nakita ko sa basurahan. Akala ko po ay kailangan nyo kaya itinabi ko muna. Mabilis na palusot ni Francia. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan para makaligtas.
Tinitigan siya ni Brenda ng matagal. Ang isang mapanganib na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Mabuti naman, dahil kung malalaman kong nakikialam ka sa mga gamit ko, hindi lang silong ang mawawala sa inyo. Baka sa likod ng rehas ka na mamalagi, kasama ng mga alaala ng asawa mong talunan. Nang makaalis si Brenda, napasandal si Francia sa pader. Ang kanyang lakas ay tila tuluyang naubos. Ngunit sa loob ng kanyang palda, naramdaman niya ang init ng kahoy na may ukit ng pangalan ni Tomas. Isang mapait na katotohanan ang pumasok sa kanyang isip. Wala nang balikan ang landas na ito. Anong gagawin ni Francia kapag nalaman ni Brenda na ang mismong kemikal na kanyang ginagamit ay siya ring magiging mitya ng kanyang pagbagsak? At sino ang misteryosong lalaki na nanonood mula sa malayo na may hawak na dokumentong maaaring magpatunay na ang Xionggo na ito ay hindi kailanman naging pag-aari ni Brenda? Heto ang huling pagkakataon mo para magmukhang tao, Francia. Isang pagkakamali lang at hindi lang ang bahay mo ang kukunin ko. Pati ang huling hininga ng mga anak mo ay sisingilin ko sa iyo. Ang boses ni Brenda ay tila isang madiing sampal na bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng Xionggo. Inihagis niya ang isang makapal na folder na may gintong tatak sa ibabaw ng maruming workbench ni Francia. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silong. Sa sandaling iyon, kasalukuyang hinahawakan ni Francia ang isang maliit na piraso ng kahoy na balak niyang gawing kutsara para sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng madaling araw, kundi dahil sa bigat ng banta na naramdaman niya sa bawat salita ni Brenda. Ang bango ng mamahaling kape ni Brenda ay tila isang insulto sa amoy ng pawis at alikabok na nakabalot sa pagkatao ni Francia. Ano po ito, Brenda? Pabulong na tanong ni Francia. Ang kanyang paningin ay nakapako sa folder na tila ba isa itong nakalalasong ahas. Iyan ang kontratang mag-aangat sa atin sa mundo o magbabaon sa iyo sa impyerno. Tugon ni Brenda habang naglalakad-lakad sa paligid. Ang kanyang mamahaling sapatos ay gumagawa ng isang ritmong tila ba pagbilang ng mga natitirang sandali ni Francia. Isang malaking kumpanya mula sa Europa ang naghahanap ng 12 piraso ng Masterpiece Collection. Gusto nila ang disenyong di umano'y gawa ko. Kapag natapos mo ito sa loob ng 3 linggo, ibabalik ko sa iyo ang titulo ng bahay niyo ni Tomas. Pero kapag nabigo ka, Francia, kukunin ko pati ang huling piraso ng dangal na natitira sa iyo. Ang puso ni Francia ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Isang malaking sugal. Ang titulo ng kanilang bahay, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang mga anak, sa alaala ng kanilang ama. Ngunit alam niya ang laro ni Brenda. Ang 3 linggo para sa 12 obra maestra ay isang imposibleng gawain para sa isang tao lang. Ito ay isang bitag na dinesenyo para tuluyan siyang durugin. 3 linggo. Brenda, alam mong hindi sapat ang panahong iyon para sa ganitong kalidad ng ukit. Sabi ni Francia, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Diyan papasok ang sipag na ipinagmamalaki mo, di ba? Pangungutya ni Aling Imelda na biglang sumulpot mula sa anino ng hagdan. Ang kanyang muka ay puno ng kasakiman. Huwag kang mareklamo, Francia. Isipin mo ang mga anak mo. Gusto mo bang lumaki sila sa silong na ito habang buhay? Pirodahan mo ang kasunduan? O ngayon pa lang ay lumayas na kayo rito? Sa ilalim ng matinding pressure, dahan-dahang kinuha ni Francia ang panulat. Habang nilalagdaan niya ang papel, naramdaman niya ang init ng lihim na ugat na chemical sa kanyang bulsa. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ito ang magiging huling pagkakataon niya, sisiguraduhin niyang ang bawat 12 pirasong ito ay magdadala ng kanyang tunay na lagda. Isang lagdang lilitaw lamang sa tamang panahon para hiyain si Brenda sa harap ng mga dayuhang kliyente. Nang makaalis ang 2 babae,
Isang estranghero ang dahan-dahang lumapit sa bakod ng Xionggo. Ito ang lalaking may hawak ng mga dokumento mula sa nakaraang gabi. Ang kanyang suot ay formal. Tila ba isa siyang abogado o isang taong may mataas na katungkulan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Francia na ngayon ay nagsisimula ng mag-ayos ng mga malalaking troso. Hindi sa kanya ang lupang ito, Francia, ang mahinang bulong ng lalaki na sapat lamang para marinig ng hangin. Napatigil si Francia at lumingon, ngunit ang lalaki ay mabilis na naglaho sa gitna ng hamog ng madaling araw. Ang kanyang mga hakbang ay walang iniwan na bakas. Tila ba isa lamang itong guni-guni. Ngunit sa paanan ng bakod, nakita ni Francia ang isang maliit na sobreng kulay kape. Mabilis niyang kinuha ang sobre at binuksan ito sa tago. Ang laman ay isang kopya ng lumang kasunduan sa pagitan ni Tomas at ng kanyang ama. Doon, nakasaad sa isang maliit na talata na ang Xionggo ay hindi maaaring ibenta o ilipat sa ibang pangalan nang walang pahintulot ng Artisans Guild, isang samahan na matagal nang kinalimutan ni Brenda. Ang kamay ni Francia ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Ibig sabihin, ang lahat ng pananakot ni Brenda tungkol sa pagmamay-ari ng lupa ay isang malaking kasinungalingan. Ang pirma ni Francia sa mga papel ni Brenda ay walang bisa kung walang selyo ng guild. Ngunit bago pa man niya maingat na maitago ang sobre, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa kalsada. Ang tunog ay papalapit sa kanilang bahay at ang bawat tibok ng puso ni Francia ay tila sumasabay sa bilis ng sasakyang paparating. Sino ang tumawag sa mga pulis? Tanong ni Mateo na ngayon ay gising na at nakayakap sa kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto ng itaas na bahay at lumabas si Brenda. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng takot habang nakaturo kay Francia. Diyan sila. Iyan ang babaeng nagnanakaw ng mga kagamitan ko para ibenta sa itim na merkado. Hulihin niyo siya. Anong balak ni Brenda sa pagtawag sa mga pulis sa gitna ng pagpirma sa kontrata? At sapat ba ang dokumentong hawak ni Francia upang iligtas siya mula sa isang bagong kasalanang hindi niya ginawa? Ang labanan ay hindi na lamang sa pagitan ng mga ukit at kahoy. Ito ay isa ng digmaan para sa kalayaan na maaaring mauwi sa likod ng rehas. Dito niyo hanapin. Siguradong itinatago ng babaeng iyan ang mga mamahaling paet at materyales na kinuha niya sa bodega ko. Wala siyang utang na loob. Ang matinis na boses ni Brenda ay tila isang matalas na lagari na humihiwa sa katahimikan ng hating gabi. Kasunod nito ang tunog ng marahas na pagbalandra ng pinto ng silong at ang pagpasok ng dalawang opisyal ng pulis na may hawak na malalakas na ilaw. Ang bawat hagod ng liwanag sa madilim na sulok ng Xionggo ay tila mga mata ng humuhusga sa nagaganap na kaguluhan. Nakatayo si Francia sa harap ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga braso ay nakabukas, tila isang inahing manok na pilit pinoprotektahan ang kanyang mga sisiw mula sa naninila. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay punong-puno ng takot, ngunit may kasamang kakaibang tapang na ngayon lamang niya naramdaman. Sa loob ng kanyang suot na lumang blusa, ramdam niya ang talim ng sobrang ibinigay ng estranghero, ang ebidensyang maaring magpabagsak sa lahat ng kasinungalingan ni Brenda. Siyasatin niyo ang bawat sulok. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang pirasong kahoy na hindi nasisilip. Sigaw ni Aling Imelda na ngayon ay nasa likuran na ni Brenda. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at galit. Magnanakaw ka na rin pala ngayon, Francia. Hindi pa ba sapat na pinatay mo ang anak ko sa pagtatrabaho? Pati ba naman ang mga kagamitan dito ay nanakawin mo? Wala akong kinuha sa inyo. Pabulong ngunit madiing sagot ni Francia. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Brenda. Lahat ng gamit dito ay ang mga gamit na iniwan ni Tomas. Kayo ang kumuha ng lahat sa amin.
Ang bahay namin, ang dangal namin, pati ang katahimikan ng asawa ko. Isang pulis ang lumapit sa workbench ni Francia at sinimulang itumba ang mga tumpak ng kahoy. Ang tunog ng mga bumabagsak na troso sa semento ay tila mga pagsabog sa gitna ng gabi. Ang bunsong si Lito ay nagsimulang umiyak. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa binti ng kanyang ina. "Officer, heto po!" Sigaw ni Brenda habang itinuturo ang isang kahon sa ilalim ng mesa. Iyan ang mga mamahaling ukit na inihanda ko para sa mga dayuhan. Siguradong balak niya iyang ibenta ng palihim. Mabilis na binuksan ng pulis ang kahon, ngunit sa halip ng mga mamahaling ukit, ang bumulaga sa kanila ay mga maliliit na laruang kahoy, ang kabayo, ang ibon, at ang maliliit na kutsara na ginawa ni Francia para sa kanyang mga anak. Ang bawat piraso ay gawa sa mga tira-tirang kahoy, ngunit ang ganda ng pagkakayari ay hindi matatawaran. Napatigil ang pulis. Tumingin siya kay Brenda, pagkatapos ay sa kaawa-awang kalagayan ng mag-iina sa silong. "Miss Brenda, mga laruan lang ito. Wala kaming makitang mga mamahaling kagamitan na sinasabi niyo." "Imposible!" Sigaw ni Brenda. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at hiyang nararamdaman. "Hanapin niyo pa." Siguradong ibinaon niya sa lupa o itinago sa loob ng mga troso. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang lumapit si Francia kay Brenda. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat at dignidad. "Brenda, kapag kinuha niyo ako ngayon, sino ang tatapos sa 12 pirasong kompetisyon para sa mga banyaga? Kapag nalaman nila na ang henyong si Brenda ay nasa presinto dahil sa maling paratang, sa tingin mo ba ay itutuloy nila ang kontrata?" Napatigil si Brenda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi niya inasahan na gagamitin ni Francia ang mismong kontratang pinirmahan nito bilang panangga. Ang kasakiman ni Brenda ay nagsimulang makipag-away sa kanyang galit. Alam niyang kapag nawala si Francia, wala siyang maipapakitang gawa sa mga banyaga at mawawala ang milyon-milyong pisong inaasam niya. "Officer, baka nagkamali lang ako ng tingin." Pilit na sabi ni Brenda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at pangangailangan. "Baka nailipat lang ng pwesto ng mga tauhan ko. Pasensya na sa abala." Nang makaalis ang mga pulis, naiwan ang katahimikan na mas nakakangilabot kaysa sa sigawan kanina. Lumapit si Brenda kay Francia. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng pananakot. "Huwag mong isiping nanalo ka, Francia. Pinagbigyan lang kita dahil kailangan ko ang mga kamay mo. Pero pagkatapos ng 3 linggo, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang pamilya." Tinalikuran sila ni Brenda, ngunit bago siya tuluyang makatuntong sa hagdan, ay napatigil siya. Inamoy niya ang hangin sa paligid ng workbench ni Francia. Isang kakaiba at matapang na amoy ang nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na tila ba pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito huling na amoy. "Bakit amoy lason dito?" tanong ni Brenda habang dahan-dahang lumingon kay Francia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. "May ginagawa ka bang hindi ko alam, Francia?" Napahawak si Francia sa kanyang bulsa doon sa bote ng kemikal na kanyang itinatago. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila isang mitya na malapit ng magliyab. "Wala po, Brenda. Barnis lang po ito na inilaan niyo para sa mga kahoy." Tinitigan ni Brenda ang mga mata ni Francia ng matagal. Tila ba pilit na binabasa ang bawat lihim na nakatago sa likod ng mga itim na balintataw nito. Isang madiing katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Isang katahimikan na tila ba nagbabala ng isang pagsabog na hindi na mapipigilan. Anong gagawin ni Brenda kapag nalaman niyang ang amoy na yon ay ang amoy ng kanyang sariling pagkatalo? At hanggang kailan kayang itago ni Francia ang dokumentong hawak niya bago ito tuluyang mahanap ng kanyang biyenan na palaging nakabantay sa bawat galaw niya? "Francia,
Ang tunay na sining ay hindi matatagpuan sa kinang ng barnis, kundi sa tibay ng kaluluwang ibinabaon mo sa bawat ukit. Ang tinig na yon ni Tomas ay tila isang banayad na haplos ng hangin sa gitna ng masukal na panaginip ni Francia. Sa kanyang diwa, tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas noong mga panahong ang Siyonggo ay puno pa ng tawanan at ang amoy ng sariwang narra ay tila pabango ng kanilang pag-iibigan. Nakita niya si Tomas, nakatayo sa ilalim ng sinag ng hapon. Ang mga kamay ay puno ng supot ng semento at alikabok, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa dangal ng isang tunay na artisan. Nabalik lamang ang diwa ni Francia nang marinig niya ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong ng silong. Ang malamig na semento ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, at ang kanyang mga kamay ay tila hindi na niya maramdaman sa tindi ng pamamanhid. 12 piraso. 2 pa lamang ang natatapos niya, at ang bawat ukit ay tila humihigop ng kanyang huling lakas. Ang lampara sa kanyang tabi ay aandap-andap na, tila ba sumasabay sa papahina niyang pag-asa. Tomas, hirap na ako, pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinakamalaking troso na nakalaan para sa sentro ng koleksyon. Habang hinahawakan niya ang magaspang na balat ng kahoy, bigla niyang naalaala ang huling itinuro sa kanya ni Tomas bago ito mawala. May isang lihim na sangkap, isang uri ng dagta mula sa puno ng langka na kailangang ihalo sa tamang sukat ng apog upang maging permanente ang anumang ukit sa ilalim ng ibabaw ng kahoy. Isang munting kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang kwaderno ni Tomas at binuksan ang huling pahina na tila ba may mga bakas ng dugo. Doon, sa isang maliit na guhit, ay nakita niya ang simbolo ng krus na may nakapalibot na baging, ang huling formula para sa lihim na ugat. Hindi lamang ito basta kemikal. Ito ay isang sining na nangangailangan ng pasensya at matinding pag-ibig. Kailangang maging bahagi ito ng kahoy, hindi lang nakapatong. Bulong ni Francia habang sinisimulang ihanda ang halo. Ang kanyang mga daliri na puno na ng mga sariwang sugat ay maingat na nagmasa sa malapot na dagta. Bawat galaw niya ay tila isang ritual, isang pakikipag-usap sa kaluluwa ng asawa. Sa sandaling iyon, ang takot kay Brenda at ang pagmamalupit ni Aling Imelda ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang bawat ukit na kanyang gagawin ay magdadala ng katotohanan na hindi kailanman mabubura ng anumang barnis. Isang gintong sandali ang naganap nang pumasok ang kanyang panganay na si Mateo. Bit-bit ang isang maliit na baso ng maligamgam na tubig at isang piraso ng tuyong tinapay. Ma, uminom po muna kayo. Nakikita ko po si Papa sa bawat galaw ng mga kamay niyo. Niyakap ni Francia ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa balikat ng bata. Ang init ng katawan ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas na hindi kayang ibigay ng anumang pagkain. Sa puntong ito, alam ni Francia na hindi lamang siya nagtatrabaho para sa isang kontrata. Nagtatrabaho siya para sa boses ni Tomas na pilit na pinatahimik ng kasamaan. Habang maingat niyang inuukit ang pangalang Francia sa pinakamalalim na bahagi ng troso, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto sa itaas ay sinundan ng isang mahinang pag-uusap. Siguraduhin mong walang matitirang bakas, Imelda. Kapag natapos niya ang 12 piraso, kailangang mawala na ang Siyonggo na ito, kasama ang lahat ng ebidensya ng paggawa niya. Ang boses ni Brenda ay puno ng lason at determinasyon. Huwag kang mag-alala, Brenda. Nakahanda na ang lahat. Pagkatapos ng exhibit, ituturing nating isang aksidente ang sunog sa silong. Walang makakaalam na may nakatira rito. Tugon ni Aling Imelda sa isang tonong tila ba nagpaplano lamang ng isang simpleng hapunan. Napatigil ang puso ni Francia.
Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa ibabaw ng kahoy. Plano nilang sunugin ang Siyonggo. Kasama siya at ang kanyang mga anak pagkatapos nilang makuha ang lahat ng gawa niya. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay naging kasing lamig ng yelo. Anong gagawin ni Francia ngayong alam na niya ang malupit na balak ng kanyang biyenan at ni Brenda? Paano niya maililigtas ang kanyang mga anak sa gitna ng pagmamadali na matapos ang mga obra maestra? Ang bawat ukit niya sa kahoy ay tila naging isang karera laban sa kamatayan. At ang tanging sandata niya ay ang tinig ni Tomas na patuloy na bumubulong sa kanyang diwa. 48 oras na lamang, Francia. Kapag hindi mo natapos ang huling ukit na yan, huwag mo nang asahang sisikat pa ang araw para sa'yo at sa mga anak mo. Ang boses ni Brenda na nanggagaling sa itaas na palapag ay tila isang madiing hagupit ng latigo na bumaon sa pagod na katawan ni Francia. Sa loob ng Siyonggo, ang hangin ay tila naging kasing init ng apoy na nagbabadyang tumupok sa kanila. Nakatayo si Francia sa harap ng huling troso, ang 12 obra na magsisilbing sentro ng buong koleksyon. Ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula na dahil sa puyat at ang kanyang mga daliri ay tila hindi na niya pag-aari sa tindi ng pamamanhid at sakit. Bawat bagsak ng martilyo sa ulo ng paet ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali sa gitna ng takot. Ang bawat hiwa ng talim sa matigas na nara ay tila pag-ukit sa sarili niyang laman. Ngunit sa likod ng bawat galaw, naroon ang isang matinding determinasyon. Alam ni Francia na bawat segundong lumilipas ay inilalapit sila sa panganib. Ngunit ito rin ang tanging pagkakataon niya upang maisagawa ang kanyang plano. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na bote ng lihim na ugat na formula ni Tomas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ipinapahid ang malapot at madilim na likido sa pinakamalalim na bahagi ng mga ukit. Sa 12 pirasong ito, itinanim niya ang kanyang buong buhay, ang kanyang mga luha at ang katotohanang pilit na ibinaon ni na Brenda sa limot. Ang bawat ukit niya ng mga bulaklak at baging ay may nakatagong mensahe. Isang lihim na sisibol lamang kapag dumampi ang huling barnis ni Brenda sa gabi ng exhibit. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Francia nang ang dulo ng paet ay sumulasok sa kanyang kaliwang hintuturo. Ang sariwang dugo ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng kahoy, mabilis na sumipsip sa tuyot na thogo. Sa halip na mamilipit sa sakit, napatitig lamang si Francia sa pulang mantsa. Tila ba ang kahoy ay binibigyan niya ng sariling buhay, isang buhay na galing sa kanyang nagdurugong puso. Para sa'yo ito, Tomas, bulong niya sa gitna ng humihingal na paghinga. Ang dugo ko ang magiging selyo ng iyong katarungan. Lumapit si Mateo sa kanyang tabi, bitbit ang isang basang bimpo upang punasan ng pawis at dumi sa mukha ng kanyang ina. Mapahinga na po muna kayo, kahit saglit lang. Baka bumagsak na po ang katawan niyo. Hindi maaari, anak, tugon ni Francia habang pilit na pinatitigas ang kanyang paninindigan. Ang bawat sandali na ititigil ko ay sandaling ibinibigay ko kay Brenda para saktan tayo. Kailangan nating matapos ito bago dumating ang gabi ng paglipat sa mga muebles. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag. Isang tunog ng mabibigat na yabag ang narinig mula sa likuran ng Siyonggo. Hindi ito ang tunog ng sapatos ni Brenda, kundi ang tunog ng magaspang na bota ng isang lalaki. Ang anino na gumagalaw sa labas ng bintana ay tila may dalang isang malaking lalagyan na amoy petrolyo. Nanigas ang buong katawan ni Francia. Ang kanyang pandinig ay tila naging kasing talas ng kanyang paet. Naririnig niya ang marahang pagbuhos ng likido sa paligid ng mga haligi ng Siyonggo. Ang plano ni na Brenda na sunugin sila ay hindi na lamang isang banta sa hinaharap. Kasalukuyan na itong nangyayari. Mateo, gisingin mo ang iyong mga kapatid. Huwag kayong gagawa ng anumang ingay. Mabilis na utos ni Francia sa pabulong na paraan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa pinto. Kinuha niya ang pinakamabigat na piraso ng kahoy at dahan-dahang lumapit sa madilim na sulok. Ang kanyang puso
ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Habang ang amoy ng gas ay unting nanunuot sa loob ng silong, naramdaman ni Francia ang isang kakaibang lakas na nanggagaling sa mga espiritu ng kagubatan na kinalakihan niya. Biglang isang munting kislap ng apoy ang sumilay sa labas ng bintana. Ang anino ng lalaki ay handa na itapon ng mitya. Ngunit bago pa man ito makagawa ng hakbang, isang malakas na tunog ng pagkakalabog ng pinto ang narinig mula sa itaas. Sinundan ng isang galit na sigaw ni Brenda. "Anong ginagawa mo rito?" Sabi ko pagkatapos ng exhibit. "Hindi ngayon." Napatigil ang lalaki sa labas. Isang mainit na pagtatalo ang sumiklab sa pagitan ni na Brenda at ng lalaking inutusan nilang magsunog. Sa sandaling iyon, alam ni Francia na mayroon pa silang kaunting oras, ngunit ang panganib ay mas malapit na kaysa sa inaasahan niya. Paano maililigtas ni Francia ang kanyang mga anak at ang kanyang mga huling gawa mula sa nagbabadyang apoy? At sapat ba ang tatag ng kanyang 12 obra maestra upang labanan ang darating na paglamon ng kasakiman? Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin sa isang orasan na malapit ng maubos. At ang huling ukit ni Francia ay kailangang maging kasing perpekto ng kanyang katuwiran. Ang bawat kislap ng mga ilaw at ang ingay ng tawanan sa bulwagang ito ay tila mga hiyaw ng pagtataksil na bumabaon sa aking pandinig. Habang ang bawat ukit na hinahangaan nyo ay dinilig ng aking dugo at luha sa gitna ng dilim. Ang boses ni Francia sa kanyang isipan ay tila isang mahabang buntong hininga na puno ng pait habang nakatayo siya sa pinakamadilim na sulok ng Engrandeng Hotel. Ang malaking bulwagan ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang bango ng mga banyagang pabango, isang mundong napakalayo sa amoy ng alikabok at amag ng silong na kanyang pinanggalingan. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang 12 obra maestra, ang bunga ng kanyang 3 linggong pagpapakasakit, na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng mga gintong spotlight. Nakauniporme si Francia bilang isa sa mga tagapaglinis, isang aninong hindi pinapansin ng mga bisita. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa likod ng kanyang apron ay nanginginig pa rin dahil sa tindi ng pagod. Sa kabilang dako, naroon si Brenda. Suot ang isang naglalagablab na pulang gown. Ang kanyang mukha ay puno ng peking ningning habang tinatanggap ang mga papuri ng mga tanyag na tao sa lipunan. Napakagilas, Miss Brenda. Ang bawat detalye ng mga ukit na ito ay tila may sariling buhay, sabi ng isang banyagang kolektor habang hinahaplos ang ibabaw ng lamesang narra. Paano mo nakuha ang ganitong klaseng inspirasyon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Brenda. Ang bawat ukit na ito ay nagmula sa aking pagmamahal sa sining at sa alaala ng aking kaibigang si Tomas. Ibinuhos ko rito ang aking kaluluwa upang maipakita ang ganda ng kulturang Pilipino. Ang tunog ng palakpakan ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Francia. Gusto niyang sumugod sa gitna at isigaw na ang kaluluwang tinutukoy ni Brenda ay ang kaluluwang pilit nitong pinapatay sa silong ng Sionggo. Gusto niyang ipakita ang kanyang mga daliring walang kuko at ang mga pilat na hindi kailanman maghihilom. Ngunit nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa huling hakbang ng kanyang plano. Ngayon, para sa huling bahagi ng ating seremonya, anunsyo ng host, ang ating henyong si Miss Brenda, ang mismong maglalagay ng huling kislap sa ating sentro ng koleksyon gamit ang kanyang espesyal na varnish. Dahan-dahang lumapit si Brenda sa 12 troso, bitbit ang isang maliit na sisidlan ng varnish na may halong kemikal na kanyang ipinagmamalaki. Ang bawat hagod ng kanyang pinsel sa ibabaw ng kahoy ay tila isang huling paghalik ng kamatayan sa katotohanan. Ngunit habang ang makintab na likido ay dumadampi sa tugo, isang kakaibang reaksyon ang nagsimulang mangyari.
Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila naging kasing bigat ng tingga. Isang mahinang tunog ng pagsirit ng chemical ang narinig ni Francia. Isang tunog na siya lang ang nakakaalam ng kahulugan. Ang varnish na nilagay ni Brenda ay nagsimulang magbago ng kulay. Mula sa pagiging malinaw ay naging kasing pula ito ng kalawang, bago tuluyang naging itim. Napatigil si Brenda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakikita ang kanyang obra na tila ba binabalot ng isang madilim na anino. Ang mga bulaklak na kanyang ipinagmamalaki ay nagsimulang magkaroon ng mga uka na tila ba nanggagaling sa loob ng kahoy. Ano ito? Bakit nagkakaganito? Pabulong na tanong ni Brenda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sa gitna ng katahimikan ng mga bisita, isang boses ang narinig mula sa likuran. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit. Si Lolo Simon. Suot ang kanyang lumang barong. Ang kanyang mga mata na bulag ay tila nakatingin ng diretso sa kaluluwa ni Brenda. Ang kahoy ay hindi nagsisinungaling, iha. Kapag ang sining ay ninakaw, ang kahoy mismo ang magsusuka ng katotohanan, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa ilalim ng matinding init ng mga ilaw, ang lihim na ugat na itinanim ni Francia ay nagsimulang lumabas. Hindi lamang ito mga ukit, ito ay mga letra. Ang bawat bisita ay napalapit sa lamesa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at pagkalito. Ang mga titik na lumabas sa ibabaw ng kahoy ay dahan-dahang nabuo. Likas na gawa ni Francia, pinatay ni Brenda si Toma. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa madla. Ang bawat flash ng kamera na kanina ay nagbibigay ng dangal kay Brenda ay naging mga mata na ng humuhusga. Ang mukha ni Brenda ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ng mga ukit. Hindi totoo ito. Isang paninira ito. Sigaw ni Brenda. Ngunit ang bawat salita niya ay tila nilalamon ng katotohanang nakasulat sa kahoy. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bulwagan ay bumukas ng marahas. Ang mga pulis na tinawagan ni Francia noong nakaraang gabi ay pumasok, bit-bit ang mga dokumentong nakuha ni Mang Cardo at ang ebidensya ng petrolyo sa Sionggo. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pagsulpot ni Aling Imelda na ngayon ay pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagtataksil. Siya ang may kasalanan. Si Brenda ang nag-utos sa akin. Sigaw ni Aling Imelda. Pilit na isinisisi ang lahat sa kanyang kasabwat upang maisalba ang sarili. Nagtama ang paningin ni Francia at Brenda sa gitna ng kaguluhan. Wala nang galit sa mga mata ni Francia, tanging isang malalim na pagkapagod at ang kalmado ng isang taong tapos na ang laban. Habang pilit na dinadala ng mga pulis si Brenda palabas ng hotel, ang bawat hiyaw ng babae ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa harap ng matibay na nara. Anong mangyayari sa mga anak ni Francia ngayong nabunyag na ang lahat? At sapat ba ang katarungang ito upang hilumin ang mga sugat na iniwan ng nakaraan sa loob ng kanilang tahanan? Habang ang lahat ay nakatuon sa iskandalo, isang maliit na kislap ng apoy ang biglang sumiklab sa malayong dulo ng lungsod, ang Sionggo na kinalalagyan ng mga anak ni Francia. Mateo, Lito, ang mga anak ko! Ang hiyaw ni Francia ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa gitna ng marangyang katahimikan ng hotel. Sa isang sandali, ang tagumpay ng pagkakabunyag ng katotohanan ay naglaho na parang usok. Wala na siyang pakialam sa mga flash ng kamera, sa mga pulis na pilit na iginigapos si Brenda o sa mga taong nagbubulungan sa kanyang paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang mapulang liwanag na nagmumula sa direksyon ng kanilang nayon, isang kulay na sumisimbolo sa impyernong kanyang kinatatakutan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng hotel. Ang kanyang mga paang nakayapak ay hindi na nararamdaman ang lamig ng kalsada o ang talim ng maliliit na bato. Sa bawat hakbang,
Ang kanyang hininga ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsusumamo sa langit na sana. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang dinanas, ay wag naman kunin ang huling kayamanan na nagpapanatiling buhay sa kanya. Nang marating niya ang bukana ng kanilang nayon, ang amoy ng nasusunog na kahoy at ang makapal na itim na usok ay sumalubong sa kanya. Ang Sionggo, ang lugar kung saan siya nagdusa, nag-ukit at nagalay ng dugo, ay isa ng malaking bola ng apoy. Ang lagitlog ng mga natutupok na tuyong troso ay tila mga hiyaw ng mga alaala ni Tomas na isa-isang naglalaho sa dilim. "Mateo, nasaan kayo?" Sigaw ni Francia. Ang kanyang boses ay paos na at halos mawala na dahil sa tindi ng usok na pumapasok sa kanyang lalamunan. Tatakbo sana siya papasok sa nagliliyab na silong ng isang matibay na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Mang Cardo, basang-basa ang katawan at puno ng uling ang muka. "Francia, huwag. Masyado nang mapanganib." "Ang mga anak ko, Cardo, nasa loob sila." Pagsusumamo ni Francia, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng init. "Ligtas sila, Francia. Heto sila." Madiing sabi ni Mang Cardo habang itinuturo ang dulo ng kalsada. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita ni Francia ang kanyang 5 anak. Si Mateo ay yakap-yakap ang 4 niyang kapatid. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng uling at luha, ngunit sila ay humihinga. Isang gintong sandali ang naganap ng magtama ang kanilang mga paningin. Ang lahat ng pagod, pait at puot ni Francia ay tila tinangay ng hanging umiihip palayo sa apoy. Napatakbo si Francia at niyakap ang kanyang mga anak nang napakahigpit, tila ba natatakot na kapag bumitaw siya ay maglalaho silang muli. "Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos." "Ma, inilabas po kami ni Mateo bago pa man lumaki ang apoy." Pabulong na sabi ni Lito. Ang boses ay nanginginig pa rin sa takot. "Sinabi po niya na kailangang maging matatag kami dahil iyon ang turo niyo." Habang pinapanood ni Francia ang dahan-dahang pagguho ng Sionggo, isang pakiramdam ng kalayaan ang dahan-dahang bumalot sa kanya. Ang lahat ng kagamitan, ang mga muebles, at ang titulo ng lupang ipinangako ni Brenda ay abo na. Ngunit sa gitna ng mga abo, nakita niya si Lolo Simon na nakatayo malapit sa kanila. Hawak ang isang maliit na kahon na gawa sa mahogany. Ang kahon na naglalaman ng liham at tirintas ng buhok na itinago ni Tomas. "Hindi lahat ay natutupok ng apoy, Francia," sabi ng matanda sa isang mahinahong tinig. "Ang tunay na pundasyon ng isang tahanan ay hindi ang kahoy na inuukit, kundi ang pagmamahal na nagpapatatag sa mga naninirahan dito." Sa di kalayuan, nakita nila ang pagdating ng mga sasakyan ng pulis. Hindi lamang si Brenda at Aling Imelda ang kanilang dala. Dala rin nila ang balitang ang lahat ng nakaw na yaman ni Brenda ay isinailalim na sa kustodya ng gobyerno. Dahil sa dokumentong ibinigay ng estranghero, napatunayan na ang Sionggo at ang lahat ng kinita nito ay nararapat na mapunta sa legal na asawa ni Tomas, kay Francia. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa isipan ni Francia. Habang tinitingnan niya ang nagliliyab na labi ng kanilang tahanan, napansin niya ang isang figura na dahan-dahang naglalakad palayo sa dilim. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng sobre. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila may pamilyar sa tindig nito. Isang pamilyar na galaw na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sino ba talaga ang lalaking iyon na palaging naroroon sa oras ng kanyang pangangailangan? At ano ang nakatago sa loob ng maliit na kahon ni Tomas na hindi pa nabubuksan ni Francia? Ang gabi ay maaaring tapos na, ang galit. Ngunit ang mga anino ng nakaraan ay tila may isa pang kwentong nais isiwalat bago tuluyang sumapit ang umaga ng kanilang bagong buhay. Ang bawat abo sa lupang ito ay hindi tanda ng katapusan, kundi pataba para sa mas matibay na bukas.
Ang bulong na ito ni Francia ay tila isang panata, habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang itim na uling sa isa sa mga haligi ng natupok nilang silong. Ang madaling araw ay dahan-dahang sumisikat, nagdadala ng kulay rosas at gintong liwanag na pilit na binabasag ang kadiliman ng nagdaang gabi. Sa paligid niya, ang kanyang 5 anak ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang pansamantalang tolda na itinayo ni Mang Cardo. Ang kanilang mga hininga ay banayad at payapa, isang himalang hindi inasahan ni Francia matapos ang lahat ng pagsabog ng puot ni na Brenda. Habang pinagmamasdan niya ang mga labi ng kanyang pinagtrabahuhan, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa hamog. Ito ang lalaking palaging naroon sa bawat kanto ng kanyang pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumayo. Huminto siya ilang hakbang mula kay Francia at sa ilalim ng liwanag ng umaga, sa wakas ay nakita ni Francia ng malinaw ang kanyang mukha. Elias? Pabulong na tanong ni Francia, ang kanyang boses ay puno ng gulat. Ikaw ba talaga yan? Si Elias, ang nakababatang kapatid ni Tomas na matagal nang balitang nawala sa ibang bansa matapos ang isang matinding alitan sa kanilang ina na si Aling Imelda. Siya ang lalaking palaging kinukwento ni Tomas na may busilak na puso, ngunit hindi matanggap ang kasakiman ng kanilang pamilya. Patawad, Francia. Patawad kung ngayon lang ako nagpakita, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagsisisi. Matagal na akong bumalik para tulungan si Tomas, ngunit huli na ako. Nakita ko kung paano kanya pinrotektahan sa malayo at nangako ako sa kanyang alaala na hindi ko hahayaang tuluyan kang durugin ni Brenda. Ako ang kumuha ng mga dokumento mula sa Artisans Guild dahil alam kong iyon lang ang tanging paraan para mabawi mo ang lahat. Inabot ni Elias ang maliit na kahon ng mahogany na kinuha ni Lolo Simon mula sa apoy. May isa pang lihim na hindi na isulat ni Tomas sa kanyang kwaderno. Francia, alam niyang darating ang araw na susubukin ka ng tadhana. Dahan-dahang binuksan ni Francia ang kahon. Sa ilalim ng tirintas ng kanyang buhok, may isang nakatagong double bottom. Nang buksan niya ito, isang maliit na susi at isang mapa ang bumulaga sa kanya. Ang mapa ay nagtuturo sa isang maliit na lupain sa paanan ng bundok. Isang lupaing binili ni Tomas gamit ang kanyang mga lihim na ipon na ipinangalan sa kanilang 5 anak. Hindi sa tsunggo na ito nakatira ang inyong kinabukasan. Francia, patuloy ni Elias. Doon sa lupain na yon, may isang bahay na matagal nang nakatayo. Naghihintay lang sa inyong pagdating. Itinago yon ni Tomas para sa sandaling ito, ang sandali ng inyong paglaya. Napahagulgol si Francia, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pasasalamat at pagkilala sa lalaking minahal niya hanggang sa huling hininga nito. Ang katapatan ni Tomas ay hindi kailanman nawala. Ito ay naging isang matibay na tuntungan para sa kanyang pagbangon. Habang nag-uusap sila, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Hila-hila ng isang pulis. Si Aling Imelda. Gusot-gusot ang damit at puno ng dumi ang mukha. Wala na ang kanyang dating kapangyarihan at pagmamataas. Nang makita niya si Elias at Francia, bigla siyang lumuhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagsusumamo. Francia, Elias, patawarin niyo ako. Hikbi ng matanda. Niloko ako ni Brenda. Sinabi niya na para sa ikabubuti natin ang lahat. Huwag niyo akong pabayaan sa kulungan. Mamatay ako roon. Tiningnan ni Francia ang kanyang biyenan. Nakita niya ang isang babaeng biktima ng sarili nitong kasakiman at takot sa kahirapan. Sa loob ng puso ni Francia, naramdaman niya ang isang mabigat na pasanin na dahan-dahang gumagaan. Hindi ko kayo ipapakulong dahil sa galit, Aling Imelda. Mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Francia. Hahayaan ko ang batas na humusga sa inyo. Ngunit ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang babalik pa tayo sa dati.
Ang pamilyang sinira niyo ay wala na. Ngayon, bubuo ako ng bagong pamilya na ang pundasyon ay katotohanan, hindi kasinungalingan. Iniwan ni Francia ang kanyang biyenan na humihikbi sa gitna ng daan. Kasama si Elias at si Mang Cardo, tinulungan nilang mag-empake ang mga bata. Wala silang dalang maraming kagamitan. Tanging ang mga laruang kahoy, ang kwaderno ni Tomas at ang 12 obra maestra na nailigtas ng mga awtoridad mula sa hotel. Habang pasakay sila sa sasakyan ni Elias, lumingon si Francia sa huling pagkakataon sa Sionggo. Ang usok ay naglalaho na at sa gitna ng mga abo, nakita niya ang isang maliit na halaman na nagsisimulang sumibol mula sa basang lupa. Isang munting kislap ng berde sa gitna ng itim na uling. "Ma, saan po tayo pupunta?" tanong ni Lito habang nakasandal sa balikat ng kanyang ina. "Pupunta tayo sa ating tunay na tahanan, anak," nakangiting sagot ni Francia habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papasikat na araw. Doon sa lugar kung saan ang bawat ukit ay puno ng pag-ibig at kung saan ang ating mga pangalan ay hindi na kailanman itatago sa dilim. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis, iniwan ang mga anino ng nakaraan. Sa bawat ikot ng gulong, ang puso ni Francia ay tila kumakanta ng isang awit ng pag-asa. Alam niyang ang daan patungo sa paghilom ay mahaba pa, ngunit kasama ang kanyang mga anak at ang alaala ni Tomas, handa na siyang ukitin ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay. Ang sining na nagmumula sa katotohanan ay hindi kailanman naluluma. Ito ay tila isang punong nahara na habang tumatagal ay lalong tumitibay at kumikinang ang ganda sa gitna ng unos. Ang mga salitang ito ay nakaukit na ngayon sa isang malaking arko sa labas ng bagong Sionggo ni Francia sa paanan ng kabundukan. Lumipas ang 3 taon mula ng gabing lamunin ng apoy ang lahat ng pait ng nakaraan. Ngayon, ang simoy ng hangin ay hindi na amoy petrolyo o usok, kundi ang preskong samyo ng mga puno ng pino at ang tamis ng bagong tabas na kahoy na mahogany. Nakatayo si Francia sa gitna ng malawak na silid na puno ng sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay ay hindi na puno ng sugat at dumi, kundi mga kamay na ngayon ay iginagalang at tinitingala. Sa buong bansa, hindi na siya ang ghost carver na nagtatago sa dilim. Siya na si Francia, ang may-ari ng diwa ng kahoy, isang tanyag na paggawaan ng mga muebles na kinikilala sa pagiging tapat at marangal ng bawat ukit. "Ma, handa na po ang huling piraso para sa exhibit sa lungsod," masayang tawag ni Mateo. 19 na taong gulang na siya, matangkad, at may tindig na tila ba ay kay Tomas. Ang kanyang mga kamay ay bihasa na rin sa paghawak ng paet, taglay ang lambot at talim na minana sa kanyang ama. Lumapit si Francia sa gitna ng Sionggo at tiningnan ang obra ng kanyang anak. Isang malaking dekorasyon sa dingding na nagpapakita ng isang inahing ibon na nagtatayo ng pugad sa gitna ng isang bagyong gawa sa kahoy. Isang munting kamangiti ang sumilay sa mga labi ni Francia. Nakita niya sa gawa ni Mateo ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang hirap, ang pagtitiis, at ang tagumpay ng kanilang pagmamahalan. "Napakaganda, Mateo. Siguradong ipinagmamalaki ka ng iyong tatay," pabulong na sabi ni Francia habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang panganay. Sa labas, naririnig ang tawanan ng kanyang 4 pang mga anak na naglalaro sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Si Lito, na dati ay may sakit at nanginginig sa lagnat, ay isa na ngayong masiglang bata na laging may bitbit na maliit na kabayong kahoy, ang unang laruang ginawa ni Francia sa silong. Ang bawat halakhak nila ay tila mga nota ng isang awit ng pag-asa na pumapawi sa lahat ng alaala ng kanilang paghihirap. Dumating si Elias mula sa kabayanan. Bit-bit ang isang pahayagan. "Francia, lumabas na ang hatol ng korte. Final na ang desisyon. Si Brenda ay mananatili sa loob ng 10 taon dahil sa lathala ng pandaraya at ang tangkang panununog.
At si Aling Imelda, pinayagan siyang manatili sa isang bahay kalinga. Wala na siyang balingang iba, Francia. Palaging tinatawag ang pangalan mo. Huminga ng malalim si Francia. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanyang dibdib ay isa na lamang tuyong dahon na tinangay na ng hangin. Hayaan na natin sila sa kanilang kapalaran, Elias. Ang katarungan ay naibigay na ng Diyos at ng batas. Ngayon, ang mahalaga ay ang kapayapaan na mayroon tayo rito. Isang gintong sandali ang naganap ng dahan-dahang lumapit si Francia sa isang maliit na altar sa sulok ng Sionggo. Doon, nakalagay ang paboritong paet ni Tomas at ang kwadernong naging gabay niya sa dilim. Sa tabi nito ay isang larawan nilang mag-asawa noong sila ay nagsisimula pa lamang mangarap. Tomas, nagawa natin, bulong ni Francia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha ng sakit, kundi dahil sa ligaya. Ang 12 obra na pilit nilang ninakaw ay nasa museo na ngayon, dala ang pangalan mo at ang sining natin. Ang mga anak natin ay hindi na magugutom at ang ating tahanan ay puno na ng liwanag. Kinuha ni Francia ang isang maliit na piraso ng nara at sinimulan ang kanyang huling ukit para sa araw na yon. Hindi na ito para sa isang kliyente, kundi para sa sarili niyang puso. Inukit niya ang imahe ng isang munting punla na sumisibol mula sa isang bitak ng bato. Ito ang simbolo ng kanyang buhay. Isang buhay na kahit dumaan sa pinakamarahas na pagsubok ay piniling mabuhay, mamukadkad at magbigay ng silong sa iba. Pumunta siya sa balkonahe at pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay napuno ng kulay ube, asul at ginto. Tila ba isang higanting ukit na ginawa ng may kapal. Ang bawat hangin na yumayakap sa kanya ay tila bulong ni Tomas na nagsasabing, "Tapos na ang dusa, Francia. Malaya na kayo." Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang banayad na tunog ng mga kuliglig at ang malayo, ngunit payapang himig ng kanyang mga anak. Si Francia ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa sahig. Ang sining ng kahoy ay nagturo sa kanya na ang pinakamagandang Van Gogh ay lumalabas lamang pagkatapos ng matinding pagpiga at pagpapakinis. At siya, si Francia, ay nahanap na ang kanyang pinakamagandang anyo. Wala ng takot, wala ng lihim. Tanging ang pag-ibig na kasing tibay ng nara at kasing dalisay ng umaga ang mananatili sa kanilang tahanan habang buhay. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Francia, isang paglalakbay na muling nagpatunay na ang tunay na ganda ng buhay ay hindi nasusukat sa ningning ng kayamanan, kundi sa tibay ng pusong marunong magmahal ba magpatawad. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa bawat kabanata ng buhay ni Francia. Ang inyong oras at pakikinig ay nagsilbing lakas upang mabigyang buhay ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat bahagi ng nobelang ito, tila ako rin ay kasamang lumuluha at nagdurusa sa bawat ukit ng pait sa kahoy. Ang pinakamahirap at pinakamasakit na bahagi para sa akin ay ang sandaling nakaluhod si Francia sa ilalim ng ulan. Sugatan ng mga kamay at wasak ang puso habang pinagmamasdan ang kawalan ng katarungan sa pagkawala ni Tomas. Ang eksenang yon ay hango sa mga tunay na damdamin ng mga kababaihang patuloy na nagsasakripisyo sa gitna ng katahimikan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang ating buhay ay tila isang piraso ng matigas na kahoy. Maaari tayong makaranas ng matatalim na ukit at malalalim na sugat mula sa tadhana, ngunit ang mga sugat na ito ang maglalabas ng ating pinakamagandang Van Gogh, ang ating tunay na ganda at katatagan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil tulad ng isang munting binhi sa ilalim ng abo, ang katarungan at pag-ibig ay laging makakahanap ng paraan upang muling sumibol at mamukadkad. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungan
na naglaro rin sa aking isipan habang binubuo ang huling bahagi. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Francia na hayaan ang batas ang humusga kay Aling Imelda sa halip na tuluyan itong patawarin at kupkupin muli? Kaya niyo rin bang magpatawad sa taong nagnakaw ng inyong dangal at pamilya? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at kwento. Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba dahil ang bawat salita ninyo ay mahalaga sa akin. Kung ang nobelang ito ay nag-iwan ng bakas sa inyong puso, huwag ninyong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot ng mga pusong nangangailangan ng pag-asa at paghilom. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Naway manatili ang liwanag at pagmamahal sa inyong mga tahanan. Maraming salamat at paalam.